Kailangan na binyagan si baby pero wala ka pa ring idea kung paano simulan? Don't worry, momshies, because here's a checklist para hindi ka na malito. Unang-una sa checklist is of course the date and time. Pili na ng schedule mga momshies hanggat maaga pa. Next on the list, which is I think one of the most important, is the budget. Kasi dito magbe-base kung ano bang klaseng binyag yung gusto nyo mangyari. Kung gusto nyo ng bongga is kailangan syempre malaking budget. Kung gusto nyo naman simple lang or yung budgetarian, basta make sure mga momshies na alam nyo yung budget nyo para alam nyo lang yung galawan ng gastos at yung limit ng gagastosin nyo. Next naman is the church or yung simbahan na pipiliin nyo kung saan nyo gustong pabinyagan yung baby nyo. Nagdedepende din to sa religion natin. So iba-iba yan, depende kung ano religion nyo. Since kami ay Roman Catholic, ang church na pipiliin namin is of course yung church na pang Roman Catholic. As a Roman Catholic, hindi ko alam kung pare-pareho ng requirements, pero ang required sa amin is the birth certificate of the baby and the marriage certificate of the parent. Meron ako na research na merong mga church na kailangan ng pre-baptism seminar, pero dun sa church namin dito sa probinsya wala nang mga ganong seminar. Also, meron ding bayad nga pala. Hindi ko alam kung pare-pareho din. Pero sa church namin ang babayaran is yung bilang kung ilan yung godparent. So, 100 pesos per godparent and wala namang bayad yung mismong simbahan. So, aside dun sa may 100 each godparents, magpe-prepare din kami ng donation para sa church. Next naman that you need to prepare is the list of the godparents or yung mga ninong at ninang. Depende sa inyo yan mga mommies kung ilang mga ninong at ninang sa gusto nyong kunin, pero I think pwede naman kahit ilan. And speaking of godparents mga mommies, ako kasi nasanayan ko lang to na nagsisend muna ako sa kanila ng permission or ng request bago ko sila ilagay talaga sa mismong list. Ilalagay ko na lang dyan yung ginawa ko, pero sinesend ko lang siya via messenger na can you be my ninong, ninang, ganyan. Kasi man na isang important na kailangan yung pagdesisyonan is the reception venue kung saan kayo kakain after nung binyag. So yung pipiliin nyo na venue or yung reception is nakadepende ulit yan sa inyong budget. Tapos kung ilang guests, kailangan iset nyo din siya kung ilan yung mga guests na kukunin nyo. Ako gumawa din ako ng list or ng bilang ng mga expected guests ko para alam ko kung ilan din yung ipe-prepare na food. Marami kayong pwedeng choices mga momshies. Pwede nyo sa in-house catering lang sa bahay nyo. Pwede naman yung magre-rent kayo ng events place. Tapos pwede din sa mga restaurants, ganyan. Kami, ang napili namin is para siyang playground cafe. Kasi most of our guests is merong mga kasamang bata. So para hindi sila masyado may istorbo habang kumakain or walang malalikot na bata na ikot-ikot ganyan habang kumakain is meron silang paglalaruan na playground. Next is the styling. Isama nyo to sa checklist nyo. Kasi for me, mas maganda kung meron theme talaga para alam nyo yun, organize sa para lang magandang tingnan kapag nasa reception na. Ako mga momshies, na share ko naman na yata, ang team namin is bear team. So lahat ng binili ko na pang design is teddy bear. Yun nga kung malaki yung budget nyo, pero pwede kayong kumuha ng stylist nyo. Pwede din namang DIY, which is katulad nung gagawin ko. Bumili lang ako ng mga balloons, ng mga teddy bear, ganyan. Kapag okay na lahat, na set nyo na lahat yung venue, yung church, yung date and time and everything, this is the time na pwede ka nang gumawa ng invitation. Si invitation, pwede ulit yan na magpagawa, pwede din namang DIY, pero ako, nagdi-DIY lang ako mga momshies. As a DIY momshies, ang ginagawa ko lang is gumagawa ako sa Canva. So, I personalize all the invitation, pati yung tarp na ilalagay, pati yung sa may photo booth, lahat yun is ako na lang gumagawa sa Canva nung pinaka-layout and then ipoprovide ko na lang siya dun sa may magpiprint. But yung invitation namin mga momshies is hindi ko na siya print since ang ginagawa ko na lang is digital invitation para din tipid. Alam niyo naman ngayon lahat is techie na, so lahat is may messenger na, Viber, whatsoever, send nyo na lang siya online. Pero if you're into that pa rin, no problem. Maganda pa rin naman na talagang personal nyo siya ibibigay. Ka-print, ganyan. Again, nakadepende pa rin yan sa inyo mga momshies. Binibigyan ko lang kayo ng choices kung mas bet nyo si digital or yung printed. Next on the checklist is the outfit. Of course, kailangan may outfit si baby, pero hindi naman kailangan bonggang-bongga. So, ang ma-advise ko sa inyo for the outfit mga momshies, always go for the comfy one, pero yung photogenic pa rin. Sa mga factor na nagpapaiyak talaga sa mga babies is yung hindi sila comfy sa suot nila. Prepare 2 outfits. Huwag nyo pong gagamitin na outfit sa reception kung ano yung outfit nyo sa church kasi sobrang init nun para kay baby. Mas maganda kung papalitan nyo na siya pagdating sa reception. Tapos, don't forget to bring extra clothes and towel for the baby. Sa church din pala kakailanganin nyo ng towel. Kalimutan ko palang isama sa church mga momshies yung candles. Kailangan merong candle yung bawat ninong at ninang. Ang ganda na napagawa ko na set of candles sa orange app. Personalize siya tapos meron na siyang design. Next is the photo and video. Don't forget this mga momshies kasi syempre gusto natin i-capture yung moments. Minsan lang yun, diba? Mas maganda kung meron kayong i-assign na isang mag-take ng photos and videos kasi ang hirap kapag ikaw pa rin kasi ang dami mo nang ginagawa na ganyan. Hindi mo na yun maaasikaso. Kung merong budget, pwede ulit kayong mag-hire ng photographer. Next naman is the cake. Ako sinama ko to sa checklist kasi gusto ko may cake talaga. Kahit simple lang mga momshies, gusto ko talaga is merong cake kasi
kasi parang syempre celebration na din yan kahit hindi birthday. Mas maganda may cake kapag baptism. Last but not the least is the souvenirs for the godparents and for the guests. In my case, I already prepared souvenirs for the godparents. For the guests, meron din ako prepare. Isang idea din yon kung nag-iisip pa kayo kung ano yung gusto niyo souvenir sa mga guests. Maganda si photo booth kasi may uuwi nila yon. Tapos, di ba syempre, picture pa nila yon. Alam nyo ba, ang tagal ko pa nag-isip kung ano yung pwede ko ipa-souvenir sa mga godparents kasi nga, ang hirap na mag-isip kung ano may pwedeng pa-souvenir. Pero ang dami nyo naman makikitang option na din ngayon online. Pero yung napili ko kasi is natuwa ako kasi alam ko na yun yung talaga magagamit na matutuwa din ako kapag ako yung binigyan. So, ano pa ba? I think that's it mga momshies. Sana wala akong nakalimutan. Huwag kayo ma-stress magplano mga momshies. Basta plan ahead lang and enjoy the process. I hope nakatulong yung video na to sa inyo mga momshies. Save this for later and share sa mga fellow momshies nyo na planning for binyag na din. Thank you so much for watching. Bye!